Hi, my name is Hali and they call me Negra. Hi, ako si Lindsay Micaela C. Julie at nadidiscriminate ako dahil sa religion ko. Hi, ako si Jana at may kapatid akong deaf. Hi, I am Kat and meron akong friends na part ng LGBTQ. Na naranasan kong mabully dahil sa skin color ko. Na-experience ko na hindi maganda yung mapagsabihan ako or hindi ako i-include sa groupings dahil nagaganap yun tuwing Sabado. And sa mga competitions, hindi ako nakakasali kahit meron akong ability or kaya ko kasi nga nagaganap yun na Sabado. Sa school, pag napasok siya, feeling ng ibang bata hindi siya normal kasi iba nga yung hindi siya nakakapagsalita. Tapos, na-experience niya din yun ngayon sa workplace niya. Mailap siya sa tao kasi hindi niya alam paano mag-communicate. Naka-experience sila ng discrimination sa kung paano nila i-express yung sarili nila. Siguro nasanay na lang ako dun sa mga pambubuli nila. Then eventually, natanggap ko na and minahal ko na yung color ko. Yung ginawa ko is tinanggap ko na may mga bagay akong hindi magagawa dahil sa religion ko. And hindi ako nagsisisi doon. Proud ako sa kung ano yung religion ko. Tinulungan namin siya. Pipiliin niya yung sarili niya kahit ano man yung mangyari. Tsaka, pag may mga tao na nagdi-discriminate sa kanya, tinutulungan namin siya. Tsaka pinagsasabihan namin yung ibang tao na hindi siya iba. Tao siya. Mas minahal nila yung sarili nila and hindi na sila nag-seek ng validation sa others kasi mas kilala nila yung sarili nila kasi sa iba. Napapansin ko nun sa school namin na kahit naman ano yung kulay mo or iba yung kulay mo sa karamihan is meron kang karapatan para makareceive ng quality education and proper education. Na-feel ko na included ako sa curriculum kasi meron kaming mga DepEd memo, mga batas na nagpaprotekta sa rights namin as Adventists. Meron silang school talaga for the disabilities. Kaya hindi kami nahirapan masyadong maghanap ng school para pasukan niya. Sa panahon ngayon, unti-unti nang namumulat ang mga tao sa third gender and nagkakaroon na rin ng mga policy kung saan mas ina-encourage nila yung mga miyembro ng LGBT na i-express yung sarili nila sa paraan na gusto nila at kung saan sila mas komportable. Ang message ko para sa kanila is huwag silang mawalan ng hope and naniniwala ako na meron silang karapatan para makareceive din ng mga proper education na kailangan nila. Yung message ko sa mga katulad ko na nadidiscriminate or nabubuli dahil sa religion, huwag kayong mahiya sa kung ano yung pinapaniwalaan niyo. Kung ako, as a kapatid, hindi naman nila parang husgahan yung isang tao na may kapansanan kasi hindi nila nararanasan yung sakit na nararanasan nila. Ang masasabi ko lang sa kanila ay wala silang karapatan na diktahan ng isang tao kung paano nila i-express yung sarili nila kasi I firmly believe that everyone has the rights to express themselves sa paraan na gusto nila at kung saan sila mas komportable. Pwede nang sumabak sa regular na kolehiyo ang mga estudyanteng may special needs. Isang batang Pinay po sa United Kingdom ang may IQ na mas mataas pa kesa kay Albert Einstein. Bumida ang mga imbensyon ng mga estudyanteng Pinoy sa exhibit ng National Science and Technology Week sa World Trade Center sa Pasay City. Ako si Kenneth at sinusuportahan ko ang mga karapatan ng mga gifted learners. Ako po si Teacher Junmert Horta, isang last mile school teacher sa Copenhagen, Tubalogo at nagtuturo po ako for 12 years. Nagpursu ako na maging guro para makatulong sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga indigenous community na sila yung nangangailangan ng pag-aruga ng isang guro. Mr. Norman King. Ako si Lizaline at sinusuportahan ko ang karapatan ng ating kapwa katutubo.